May gagawin tayong isang Xiaomi 10 Pro. Ang problem nito ay dead boot o no power. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin inuumpisahan yung pag-test ng isang motherboard para malaman natin kung grounded o hindi grounded. So, sariwan-sariwa itong motherboard na to. Ako pa lang ang gagalaw. Dito papakita ko sa inyo kung paano natin titest ng normal o hindi normal ba yung motherboard, kung yung board ay may ground o walang ground. So negative to positive. Ang ginagamit ko ay ang ginagamit ko yung power supply, hindi na ako gumagamit ng tester para kita kagad natin kung may error yung isang board o wala. Ayan, wala naman siyang error. So titest natin dito, papakita ko sa inyo. Ayan. Bago tayo mag-proceed, kailangan malalaman natin kung ang board ay half shorted o full shorted. Yan ang kailangan natin tingnan. So, gumamit tayo ng 4.8 para malaman natin kung grounded ang motherboard o hindi. So, normal siya, hindi siya grounded. Ayan, normal. Wala siyang ground. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng power cable dahil wala siyang grounded. So, gagamit tayo ng power cable para malaman natin kung magtutuloy ba yung power, kung gaano kalakas yung current na binibigay ng CPU, kung magagawa ba siya o hindi magagawa. Dito natin nalalaman kung magagawa yung isang unit o hindi. Kasi may mga current na mataas, sa 180 plus ay nagagawa po yan hanggang sa pababa ng 130 to down to 63. Ang 200 plus ay hindi. Ayan, 181, 82, 83. Ito yung reading guys na nagagawa. 101% nagagawa yung ganitong reading. Ayan. 178, 179, 177. Oh. Ganito guys, itong reading na to ay nagagawa ito. So dito natin nalalaman kung pwede bang mag-work o hindi mag-work yung isang motherboard pag ganito ang procedure na ginagawa natin. Sa reading pa lang ng power supply, nalalaman na natin kung mabubuhay at saka hindi mabubuhay. Kadalasan ng nasa 200, around 200 plus to 400, bihirang-bihira nabubuhay talaga yan guys. Swertihan na lang sa 10, may 5 nabubuhay. Pero pag nasa around 180, 190 pababa, madalas yan working. Depende na lang sa nagbubuhat ng CPU kung yung proseso niya ay maganda. Yun doon na lang nagkakatalo. Kailangan marunong talaga yung nagbubuhat ng CPU. Doon mo malalaman kung napagana mo siya o hindi. Kung nasa around 100 plus ang reading, tapos na-rebol na at hindi nag-work, ibig sabihin may error doon sa pag-angat ng CPU. So, itong unit na to guys is 181. Mabubuhay itong unit na to. So, dito ko ipapakita sa inyo paano ba natin bubuhayin yung ganitong sira ng cellphone. Una, angat natin yung CPU. Re-rebol natin. Dito guys, malalaman natin kung mapapagana ko ba yung ganitong sakit ng unit. Yan. Kailangan maangat muna natin yung CPU niya. Tapos i-re-rebol natin. Una-una ginagamit ko is 300 degrees na 300 Celsius na init.
23 ang hangin ng quick ang gamit kong hot air. Ayan. Mamaya switch natin to 350. Dalawang gamit ko dito guys. Saka ako maglalakas ng init, magpapalit ng 350 Celsius pag medyo yan guys, 300 Celsius na yung gamit natin, ay 350. Kasi uminit na yung board niya, doon na tayo mag-change ng lakas para sigurado. Hindi natin pwedeng pwersahin ang CPU kasi pag binuhat natin ng alanganin, may chance na masira o bumaluktot. Bawal bumaluktot ang isang CPU. Pag bumaluktot yan, ang kababagsakan ay magiging patay. Hindi na mabubuhay ang isang unit. So, yung pagbubuhat ng CPU ay pinakamasilan. Dapat maingat tayo na hindi tayo makakasira ng isang CPU. Kasi yung reading niya mabubuhay. Dapat yung gawa natin ay mabubuhay din. So, ang buhay ng ganitong unit nakasalalay sa atin sa gumagawa. Yan. Kailangan talagang hindi tayo nagmamadali. Di baling matagal, basta sure. Yan yung ginagawa natin. Ako sa akin guys, hindi ako nagmamadali. Lalo pag CPU talaga, hindi ko minamadali yan. Ang ginagawa ko, di baling mabagal, basta pulido ang trabaho. Kasi pag nagmamadali tayo, minsan nagkakaroon ng error. Ayan. Linis-linis muna tayo dahil nabakbak na natin yung CPU. So itong video na to guys, yung hindi ko na talaga nilabas yung buong buo kasi pinutol ko na lang siya gawa ng masyado mahaba. Maiinip tayo pag gusto pa nating ibuo yung video. Yan. Kailangan lang kasi dito na mapakita natin kung paano natin gawin. Yan. Mahirap lang talaga yung pag-angat ng CPU. Dapat marunong kayo magtansya. At bago iangat, maraming kasi minsan nagkakamali doon sa pag-angat dahil napakanipis ng CPU, kaya dapat maingat talaga. Tansyado, maingat. Dapat kalkulado yung trabaho kasi pag sumablay ka dito, hindi natin mabubuhay. Kailangan yung pag-angat ay napaka pulido dapat kasi yun ang pinaka-importante dahil ang mga ganitong CPU, kunting pagkakamali natin, hindi talaga natin mabubuhay. Dahil halos parang lang siya, parang pinagpatong lang to na 3 papel na napakanipis. So, ganun lang siya kanipis. Napakanipis talaga ng CPU na to. Kaya maingat talaga tayo. Sa pag-iinit naman guys, kailangan yung init na gamit mo ay akma doon sa board. Di bali kasi may mainit na malakas. Pag mainit kasi ng malakas, minsan nagkakaroon tayo ng error diyan eh. Hindi nabubuhay yung CPU pag nasubrahan ng init. Kahit sa tingin natin ay napakaganda ang pagkabuhat, pero nasubrahan naman natin ng init na gamit, nung buga nung init, hindi nagpa-power ang isang CPU. Kaya nakadepende pa rin yan doon sa temperature na gamit mo. Ang madalas ko talagang ginagamit na temperature is 350. 300 to 350. Starting ko ng 300. Tapos pag medyo mainit na talaga, magsiswitch na ako ng 350 para sa pag-angat na mismo ng CPU. Ngayon, dito sa solderin na ginagamit ko is 350 rin.
Hindi siya malakas, hindi siya mahina, katamtaman lang. Kasi kung masyadong malakas yung gamit natin, kahit pulido yung paggagawa ko, pag binuhay ko ito mamaya, hindi rin mabubuhay. Kaya medyo matagal talaga ang procedure para hindi malamog ang isang CPU. Kaya kailangan mo dito ng tiyaga. Hindi mo tiyagain dahil masilan, matrabaho, kailangan maglinis ka pa ng ng mga glue na lumang glue. Kailangan matanggal mo talaga siya. Ayan, re-reball na natin. Talagang dito guys, pahabaan ng pasyensya kasi kung maiksi ang pangunawa mo dito sa ganitong sakit, hindi mo talaga ito magagawa. Kailangan mahaba ang pasyensya sa mga ganitong error na board. Kaya kadalasan yung iba guys, pag nagmamadali, minsan naiinip na dahil matagal gawin, sumusuko na. Pero nasa technician yan, dapat pag binuhat mo na, ituloy mo na. Kasi itong ganitong error parang challenges to Pag napakasarap ng feeling sa isang technician pag nabuhay mo na yung unit. Alam mo dun sa reading na normal, dapat pag nilapag mo na yan, alam mo sa sarili mo na mabubuhay talaga. Kasi yung ginagawa mong procedure ay nasa tama. Yan. Maraming nag-a-attempt ng ganito, hindi na perfect. Pero may ituturo ko sa inyo guys, para ma-perfect ninyo, pagbunot ng mga CPU, doon muna kayo mag-start doon sa mga sirang board, sirang mga motherboard. Doon kayo mag-umpisa ng training, yung tanggalin nyo yung CPU, yung mga sira na talaga, tanggalin nyo yung CPU tapos i-re-reball ninyo, balik na naman, hanggang sa ma-perfect mo na talaga yung pag-angat ng CPU. Maniwala kayo sa akin, 101% talagang mabubuhay nyo yung unit. Kasi ako doon ako nag-umpisa dati pa. Mga lumang-lumang mga board, mga 3310, 3210. Yan, bumibili ako ng mga sirang board tapos nire-reball ko. Inaangat ko siya. Tapos pagkaangat, lilinisin, i-reball, balik na naman. Hanggang sa ma-perfect ko na siya na mabuhay ko yung board. Ganun talaga yung procedure dahil hindi ito basta-basta na mabilisan na agad-agad matutunan mo, hindi. Mahirap, maraming procedure na yung pag-cutting ng lead, kailangan pantay lahat, parehong laki, parehong haba. Yan ang dapat matutunan mo talaga dito sa mga reballing dahil hindi siya ganun kasimple. Yan. Kailangan walang marumi, kailangan malinis lahat, walang kaunting nagdidikit-dikit. Magastos lang to guys sa mga tissue dahil palagi tayo naglilinis. Pero pag ito na perfect mo talaga, maniwala kayo sa akin sa hindi. Parang lang to, parang naglalaro ka lang. Yan nga lang, sa umpisa pinakamahirap dahil kailangan mo matutunan kung paano yung tamang procedure, paano yung paglinis, paano yung pag-cutting, para pag isang lapag mo lang, ang CPU gagana. Kasi minsan, maganda yung pagkabunot mo, yung pagkaribol mo, hindi maganda. Pagka lapag mo, akala mo, maganda yung pagkagawa mo, pero hindi pala pantay-pantay, hindi pareho ang laki, hindi ang gagana. So, gumamit ako dito guys ng Rosenflex yung ginagamit ko. Rosenflex ito. Ayan. Nagtataka kayo bakit hindi flax ang ginagamit ko. Rosen yung ginagamit ko dito. Panibagong kalokohan na naman na para ine-explore ko lang yung sarili ko kung ano-ano ginagawa ko para malaman ko kung gumagana ba talaga siya o hindi. So, manipis lang yung ginamit natin. Saka natin lalapag yung CPU. Yan. Ano lang to guys, hindi to yung flux na ginagamit.
yung pandikit na ginamit ko, yung rosin flux. Yung ginagamit ko sa mga shorted, yan ang ginagamit ko dito sa mga CPU. Ayan. Medyo mahirap lang siya guys dahil mabilis matuyo. Kailangan ang kamay mo, pag nilapag mo yung CPU, ang hot air nakaantabay, nakaano sa kanya, nakabungad para lang yung pinaka rosin flux hindi matuyo. Kasi pag natuyo, hindi mo na siya magalaw. Ayan. Experiment ito guys, sinusubukan ko lang ng ibang kalokohan kung gagana ba siya o didikit ba. Ayan. Rosin flux to, ginamit natin. Mas mura ito kaysa sa flux. 15 pesos lang o 13 ata o 15. O 15 tama, 15 lang ang isang box niya, matipid pa. Yun nga lang, kailangan dito ay mabilis kayo kumilos. Dati pa naman to sa 3310, ginagamit ko na tong rosin flux na to. Yung ginagamit ko siya na panglapag ng mga Koba IC, Power IC, CPU, yan. Ginagamit ko na siya dati. Ayan, nalapag na natin. Dito na natin malalaman guys kung mabubuhay ba natin o hindi natin mabubuhay. Kasi kanina, dun sa reading ay 181 to 180. Ibig sabihin, mabubuhay yung reading na yun. Hindi pwedeng dapat hindi mabuhay ito. Pag hindi ito nabuhay, ibig sabihin, palpak yung gawa ko. Yun. Yun, dito natin malalaman guys. Pag hindi ito nabuhay, kasi 180, dapat working yung CPU na to. Pag hindi ito nabuhay, mali yung gawa ko. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. So, dito natin malalaman kung mabubuhay ba natin yung reading na yun. Nakadepende kasi yan guys sa atin sa paggawa natin kung ano yung procedure ng paggawa mo ng isang board. Minsan kasi pag may mali tayo, doon tayo error. Yan, test na natin. Tingnan ko magcha-charge. Ayun, nag-charge. Ayun, natsambahan natin Ayun, napagana natin siya. Kabit muna natin yung camera. Ayan. Tsamba to guys, natsambahan lang natin. Ang ginawa natin dito ay CPU lang ang niribol. Wala tayong pinalitan na kahit ano. Ayan. Sana mag-normal. Ayun, nagbukas. So, may password to guys. Hindi natin to ma-open. So, I hope na makatulong talaga itong mga ginagawa natin guys. Kung bago ka man sa channel ko, palike na lang.